Mahaba man o maikli ang ating buhok, itinuturi nating crowning glory. Kahit tamad na tamad ka ng ayusin yung damit mo, basta maayos yung buhok mo, maayos ka tignan. Pero papaano kung dahil sa stress ay maglagas ang iyong buhok? Hanggang sa ang paglalagas, nauwi sa poknat? During that time, akala ko poknat lang po talaga. Hanggang sa lumaki-laki na nga po, and then diniagnose na ako ng alopecia. Ang ganitong kondisyon, posible bang mangyari kahit kanino? Ang sagot mula mismo sa mga eksperto. Natitrigger siya, no? Ng mga iba-ibang factors like stress. Basta paandar na hairstyle, nangunguna riyan ang 21 anyos na si Sofia. Lagi naman po talagang sinasabi na yung buhok ng babae is their crowning glory talaga. Like, yan hindi lang siya actually accessory. It really feels like a part of myself. Kasi I grew up with it. Pinahaba ko siya, ako nag-style, ako nang i-style sa kanya, pino-personalize ko. Ang least favorite of them all, ang hair fall. Lagi naman po talagang napapansin ng helper namin na tuwing nagwawalis siya, ang dami ng mga nakikita na hair fall. Pero hindi ko siya pinapansin kasi nasa isip ko na, normal lang naman. Until one day, around December 16, 2022, na-notice na parang there's like a pocknot here. And then, syempre, na-stress po ako because of that. And then, hanggang sa, sinasabi, uy, wala yan. Pero eventually, a few weeks later, I noticed na, ay, parang lumalaki siya. Hindi lang daw buhok ang nalugas kay Sofia, kundi pati ang kanyang kumpiyansa. Sobrang napapangitan ako sa sarili ko. Medyo surrounded po kasi ako with mirrors. It's gotten to a point na nagpabili na po ako ng kurtina para takpan yung mga salamin na yun. Kasi every time na nakikita ko talaga yung sarili ko, talagang umiiyak po ako noon. Talagang hindi ko kaya. Sino ba yan? Nang magpakonsulta siya sa dermatologist, napag-alaman na mayroon siyang alopecia areata o yung matinding pagkalagas ng buhok. Ang alopecia is actually a condition kung saan nagkakaroon ng patchy hair loss or paglugas ng buhok na pag tiningnan mo yung scalp actually patchy-patchy, no? Patchy hair loss na tinatawag, and it's actually caused by an autoimmune, no, disorder, no, na nagko-cause yun ng inflammation sa hair follicles and nagkakaroon ng pag-loosen ng hair follicles and paglagas. Ayon sa eksperto, may 3 uri po ng alopecia o matinding pagkalugas ng buhok. Ang alopecia areata, gaya po ng kay Sofia, ay yung patsi-patsi, yung pagkakalugas. Ang usual kasi ng mga normal hair loss will only consist of mga 50 to 100 hairs. Mga more than that, pag abnormal na yung hair loss, ang malalaman mo talaga is when you pull the hair, clumps of hair talaga nakukuha mo, no? So, tuwing kakapul mo, merong sumasama, that's not normal. Hanggang sa tuluyan ng nawalan ng ningning ang itinuturing na crowning glory ni Sofia. Sobrang nakakawalang gana. Kasi every time nalalabas po talaga ako ng bahay, makikita mo yung sarili mo na parang, hindi ikaw yun hindi ikaw yan. Like, alam mo yung itsura mo and hindi yan yun. So parang talagang na-depress po ako during those times. Ang sanhi ng alopecia ni Sofia, stress. Start po talaga siya nung when I noticed the pocknot was bigger than my thumb. Every test conducted came out normal. But when I told them how my lifestyle was back in I was in architecture. Swerte pa ako na may 3 hours ako ng tulog sa isang gabi. Tapos 1 meal a day po talaga. Talagang doon ko lang din po talaga na-experience yung halos 24 hours po talaga. Walang idlip, walang anything na pahinga. Ayon sa Pinoy MD resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, isa raw ang stress sa posibleng pagmula ng alopecia. Natitrigger siya, no, ng mga iba-ibang factors like stress or lack of nutrition, infection, or pag nagkasakit ang isang pasyente,
Pwede rin itong nagra-run sa families, no? Kumbaga meron din ito tinatawag na genetic predisposition. Lack of nutrients, no? In the food, like possibly the lack of B vitamins. One of them is biotin, zinc, kasama na rin dyan, and of course, iron. Reaksyon daw ng ating katawan ng stress kapag kulang ito sa nutrisyon. To preserve the major organs of the body, no, kagaya ng heart, lungs, ganon, yun ang unang nag-utilize ng mga energy from the food. Since kulang ang energy, wala ka na dun sa minor organs like the hair. So kung kaya pwedeng nagkakaroon ng hair loss. Hanggang sa si Sofia, tuluyan na ngang nakalbo. Ang pansamantalang solusyon ni Sofia sa kondisyon, magsuot ng wig. Nag-breakdown po talaga ako kasi parang ayun na yung moment na na-solidify na siya na ito na talaga yung buhay ko. Eventually, nung natanggap ko na kailangan ko na talaga mag-wig, eventually it became a hobby na. Ayun na lang po yung pampalubag loob na ginagawa ko sa sarili ko na maghahanap ako ng wigs. I just made it like something na it's fun to style, ganon. Just try to be positive about it. Sumailalim din si Sofia sa hair growth at scalp treatment para sa muling pagtubo ng buhok. After those weeks, doon na po nag-start na may makita ng mga white hairs. And ever since I got that first sign of hope, parang tuloy-tuloy na, nag-uplift na yung spirits ko. And dahil nga naging mas mabuti na yung mood ko, I feel like mas naging madali na rin yung treatment. Kasi hindi na ako stressed, hindi na ako depressed, hindi na ako like sobrang dreaded. Matapos ang 9 na buwan na treatment, may pagbabago na kaya sa buhok ni Sofia? Abangan mamaya! Pero ayon kay Doc Jean, bukod sa pagpapatubo ng buhok, ang mas mahalaga sa kaso ni Sofia, ibalik ang nutrisyon. In her case, mababa talaga yung iron levels niya. Because she was not eating properly, kulang yung kanyang meat, no? So, lumabas, bagsak yung mga kanyang iron levels, no? Although the thyroid was normal, pero sobrang baba. So, we gave her actually iron. And we gave her supplements para maka-catch up kagad yung katawan niya. And then we did some vitamin drips as well. If we treat the whole body, no, hindi lang yung hair nag-i-improve, but nag-i-improve rin the rest of the organ systems. Iron kasi ang nakatutulong para makapag-supply ng oxygen para sa cell and tissue repair. At ito na nga si Sofia, makalipas ang 9 na buwan. So, ganito na po talaga siya ngayon. Medyo hindi nga lang po talaga maayos. Pero it's fully grown. I used to have, dati may poknat pa po na natira dito, which is where the poknat started. And then right now, it's fully grown, even sa likod, and continuously growing, thank God, na hindi ko na kailangan mag-wig, hindi ko kailangan magtago. Patuloy pa rin ang hair treatments na ginagawa kay Sofia. So another thing that we did was to inject, no, a hair boosting solution, no, in the form of mga corticosteroid, corticosteroid, no, to stimulate hair growth and to control the inflammation na nangyayari dun sa hair follicles. Kasi nga, inaatake ng immune system yung hair follicles. And another one that we did was to inject mga peptides in the hair that will help strengthen the hair follicles, no? And of course, nag-PRP rin tayo, platelet-rich protein, no? Platelet-rich plasma, no? Para ma-stimulate pa rin ang hair growth. Paalala ni Doc Jean, para makaiwas sa alopecia, importanteng mapanatili ang healthy lifestyle. So it's important kasi na hindi mo lang patubuin, strengthen mo din yung hairs. Kundi, pag tumubo ito, pwede rin itong malagas ulit. Short hair? Don't care! Ang kanyang goal daw sa ngayon. Ang goal ko po magstay siya. Magstay lang. And keep myself healthy and my hair healthy. Payo ni Doc Jean, kapag healthy ang katawan, makikita ito from head to toe. Kasi the more colors, the more antioxidants, and the more diverse the food, the better your immune system is. Because yung good bacteria mo sa tiyan ay mas dadami
magkumain ng gulay, especially leafy vegetables or iba-ibang kulay. And then kumain din sila ng meat and good fats also. Avoid processed food, refined sugars, avoid mga junk foods. All of this cause inflammation sa body. Messy hair, don't care. Para kay Sofia, ang mahalaga, manumbalik ang kalusugan niya. I am so different from the person na I was before. Sobrang lumakas yung emotional endurance ko. And then, it made me stronger then physically kasi it made me realize na, oh, I need to have a healthier living. So now, I actually gained weight, I go to the gym na, and have a healthier lifestyle. So I'm stronger both emotionally, mentally, and physically. Ang stress, hindi man maiiwasan, huwag na nating dagdagan. Healthy dapat mula ulo hanggang paa para ang ating hair mabigyan ng proper care.